let's pray before we start. Let's start. Panginoon, maraming salamat for this day. Thank you, Lord, that you have a plan to set us, Lord God, free from anything, Lord God, that is enslaving us, Panginoon. Whatever that is, Lord God, depression, anxiety, sickness, financial difficulties, self-identity, any problems, Lord God, any obstacles on our way. We declare, Lord God, that today, as we learn, Lord God, that you have a plan for us. Help us, Lord God, take also the action that we need to take in order, Lord God, for us to step into the plans and the blessings that you have prepared, Lord God, for us. We invite your holy presence in this place. We invite the Holy Spirit in our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Exodus chapter 3 verse 1. Very familiar. Right? We're going back to NIV. No? Last week, nag-try tayo ng the Passion Translation. What an awesome lesson that God has given us in the parable of the sower on a different perspective and revelation. Okay, today, Moses in the burning bush. Okay, kung di nyo alam yung bush, hindi ito yung presidente ng US dati. Ako lang ba yung nakakilala naman na medyo matanda na si Kuya Joey. So, yung bush, isa tong you can see this on the desert, normally. Isa siyang halaman or puno na nag-dry. And, apparently, madaling sindihan. So, normally, parang panggatong to eh. No? Panggatong. So, halaman na medyo tuyot, or tuyot talaga, na madaling magapoy. So, as you observe, no, yung burning bush, madali siyang ma-burn out dapat. So, yun dito, may character kang burning bush. Bush ka, no? Bush. Are you a bush? Yung madaling sindihan, grabe, ang daling ma-excite, encounter! Pag hindi na-encounter, wala kayo pasok. Hindi ako pupunta. Yung mga ganyang bagay. No? Excited kang bagong work! Tapos biglang next mali na naman. No? Madaling malusa, madaling matunaw, madaling masunog. Grabe. Marami sa ating gano'n, no? Nagbasa, bumili ng libro. Hindi binasa, no? Na-excite lang. Right? Nagkaroon ng idea. Ang ganda ng libro to, no? Trending, di ba? 25 million sold, no? Dinownload mo yung e-book, binasa mo yung table of contents, and you're done. You know what? I'm just gonna give you a tip, no? Pag mababasa ka ng libro, wala itong topic, no? Pero pag mababasa ka ng libro, basahin mo yung table of contents, and that's it. Kung gusto mo ng summary. Okay? Tapos pag interesting yun, edi bili mo yung libro. Pag hindi ka interested dun sa table of contents, don't buy it. Right? Anyways, let's read on. Exodus chapter 3 verse 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Okay, ang ginagawa ni Moses. Si Moses, ito yung baby. Okay? Yung baby na pinaanod sa Nile River nung sinabi ni Pharaoh para patayin lahat ng firstborn. Itong anak ni Pharaoh naliligo sa swimming pool, infinity pool. Dumating yung baby doon sa Nile. Okay, kinuha niya, nakyutan siya. Ang cute-cute naman ng baby, ng punya. Naging Prince of Egypt itong Israelite na si Moses. Okay? Ngayon, alam naman niya na Israelite siya. Nakita siya ng nag-aaway na, inaaway ng Israelite, napahirapan, nilalaligo, no? Inaaway niya Egyptian, pumalag. Siyon dito, ayaw may mga palag-palag sa'yo. Yung pagpumalag to sa pakno, ganyan, no? Pinatay ni Moses yung Egyptian at nilibing niya sa buhangin, no? Ngayon, dahil nalaman yon, no, may nakita siya nag-aaway ng Israelite. Ito mga kapatid, kung meron sa inyo dito nagpa-follow ng Bible reading natin, no? Alam mo to, fresh pa to sa'yo. Genesis, kasi Exodus tayo ngayon eh, pero Genesis, Exodus pala, no? And then, ayun nga, no?
nalaman ng mga tao na may pinatay siya, tumakbo siya. No? Tumakbo siya, nagpakalayo-layo, and then napunta siya sa isang lugar kung saan nakapangasawa siya. Anak ni Jethro. Si Jethro, ito yung father-in-law ni Moses. No? Si Jethro, pare ng mga Midian. So ngayon, ito, binigay siya ng Jethro ng trabaho, pastol, okay? And then, kung si Moses pupunta sa Mountain of God para magpastol sa Horeb. Okay? So, binigyan ko yun ng background about kay Moses or Moises, although kilala na natin siya. Verse 2, there an angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that through the bush, though the bush was on fire, it did not burn up. Right? Hindi nakukonsume. No? God is a consuming fire, pero yung bush hindi nakukonsume. Sino dito hindi ka nakukonsume? Hindi ka nakukonsume. Marami sa atin konsume, no, konsumido. Alright? So pagdating ng Martes at 30 na naman, ang dami niyan konsumido, no? Inaapoyan, right? Inaapoyan ng bills. Verse 3. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Bakit may magic dito? Hindi na ba-burn. Grabe, kagabi pinanood namin yung Wonka. Grabe na may magic pala si Wonka, no? Anyways, verse 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Verse 5, do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place you are standing is a holy ground. Verse 6, then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. At this Moses hid his face because he was afraid to look at God. Noon, yung presence ng God nakakamatay, no? Kaya hindi sila tumitingin. Right, verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out before because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So si God nagpakita kay Moses. Si Moses hindi niya kilala si God, and then nagpakilala si God sa kanya. Ako yung God ng tatay mo si Abraham, Isaac, at ni Jacob. Ang ganda, no, kung ganun yung kung ganun kausapin ng Panginoon yung magiging anak natin, ako natin. No? Ako yung Panginoon ng tatay mo si Joey Jr. Joey the Third. Parang ganun. Kasi si Abraham, nag-set siya ng foundation ng faith, kaya siya naging best friend ng Panginoon. Yun yung sineset natin ngayon, mga kapatid. Yung sineset natin ngayon is yung foundation na pupunta sa ating next generation. Right? Sabi sa verse 7, listen to this, everyone. Sa mga online, no? Listen to this. I've indeed seen the misery of my people. Who is the people of God? We are. Do you have misery? Yes. You are just hiding it. Everyone has misery. Gusto ko mag-sing in yan, mga kapatid. Hindi mo kailangan itago. Pwede mo itago sa tao, hindi mo kailangan itago kay God, alam ni God. Di ba nakikita ni Lord, nahihirapan na ako? Nakikita niya. Hindi niya ba alam ng Panginoon na umiiyak din ako sa gabi? I have heard them crying because of their slave drivers. Sino yung mga slave drivers? Ito yung nagpapahirap. Nagdadrive ng slave. Ano itong mga slave drivers na to? Ito yung mga kasalanan na nagawa mo in the past, ngayon pinapatakbo pa rin yung buhay mo. Ito yung identity mo in the past na ngayon pinapatakbo pa rin ang buhay mo. Ito yung mga
inutang mo in the past, sinisingil ka ngayon. Right? Tumatawag, di mo sinasagot, number lang. Ito yung nagawa sa'yo in the past, hindi yung patawad yung gumawa sa'yo. No, you are becoming a slave. Ito yung sakit na hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Ito yung ipon mo na hindi pa rin nabubuo. Minumulto ka. Ito yung goal mo, napasuko ka na. Di ba? January pa lang. Isang buwan pa lang, hindi ko na magawa eh. Di next year na lang. 2025. Ang dami yan. No? Ito yung nang-away sa'yo, hindi mo makalimutan. Ito yung ex mo na lunawan ka ng mali, iniwan ka, pinaasa ka. Ito yung ang dami nito. Ang dami nito. Kaya ako umiiyak kasi nung nakaraan to eh. Masakit dito, nakaraan na to, inaalipin ka pa rin ngayon. Diba? Inutang mo 5 years ago, sinisingil ka pa rin yan. Pero kahit hindi ka sinisingil, mabigat yung puso mo kasi alam mo, hindi mo bilyaran. Sakit na pinagpipili mo, matagal mawala, kahit hindi pa rin mawala. Ang dami mga kapatid, ang dami. Relationship na nasira, gusto mong ayusin, wala kang tapang ayusin. Kasi may pride. Nakikita ng Panginoon lahat. Gusto mong grade, gusto mong tuition fee ng ma-provide, gusto mong bahay, gusto mong sasakyan, mga pangarap mo ngayon, kasama yan dyan. Mga pangarap na hindi pa rin dumarating yan. In the past, tama, nakikita ninyo yung gustong gawin natin ng Panginoon. In the past, gusto niya tayong i-heal. In the future, yung pangarap mo, gusto niyang i-rekindle, buhayin. To keep your fire burning. Verse 8. So I have come down. So bumaba pala ang Panginoon. Hindi lang si Jesus, si God din, no? God Father, to rescue them from the hand of the Egyptians. Bumaba ang Panginoon para i-rescue tayo. I-rescue ka dyan sa mga nagpapahirap sa'yo. To bring them up. No, kasi sobrang baba na. Baka sobrang baba na ng faith mo, sobrang baba na ng tiwala mo sa sarili mo, sobrang baba din ang tingin mo sa sarili mo dahil sa ginawa mo sa iba at nagawa sa'yo ng iba. You feel dirty, you feel abused, used, etc. And to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Verse 9, and now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Verse 10, so now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Iba sa atin, nakawala na in the past, ang inuutos sa'yo ng Panginoon ngayon, tulungan mo yung mga taong yun. Basta verse 10, no? Let's have this summary in Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Sabi dyan, God can see your misery. Hindi bulag ang Diyos. Alam niya yan. Amen? Number 2, God can hear your cry. Eh kuya, hindi naman ako umiiyak. No? Parang ako, di ako madaling maiyak. Nakikita ng Panginoon yung nasa puso mo na nahihirapan ka na. Number 3, God is concerned about your suffering. Concerned pa ba si Lord sa'yo? Concerned pa ba si Lord sa atin? Eh, nahihirapan naman tayo. Hindi naman parang wala naman. Of course. Of course. The Bible tells us so. Okay? Number 4, sabi dyan, God wants to rescue you from curses. Yung mga curses na nangyayari sa buhay natin, resulta ng mga nakaraan. Kapabayaan. Kaya nga, no? The lukewarmness of today will
will result to being slave tomorrow. Number 5, God wants to bring you to blessing. Ito yung gusto ng Panginoon, no? Sa buhay natin. Nakikita ng Panginoon, naririnig niya, concern siya sa'yo, gusto ko niyang alisin dyan, at gusto ko niyang dalhin. So, dapat puntahan. Pero ang tanong ay, ikaw ba? Gusto mo ba? Amen? Let's go on reading, no? Verse 11, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Verse 12, And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain, Mount Horeb. Verse 13, Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you. They ask me what is his name, and then what shall I tell them? Ang dami na excuse ni Moses. Ito na nag-start na excuse ni Moses. Sino ba naman ako? Babalik ako dun. Hindi niya maiisip na dati ako prinsipe ng Egypt. Dati ako nag-aral sa UE. Diba? University of Egypt. Right? Hindi niya no? Ano nangyari kay Moses? 40 years kasi siya nagpapastol, no? 40 years, imagine, 40 years ka nagpapastol. Ito na, dalawa na yung excuse ni Moses. Lord, di kita kalala ng pangalan mo. Pangalawa, sino ba naman ako, di ba? Kakusapin ko, Pharaoh, hari, king of Egypt, tapos ako, pastol. Verse 12, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. That's why God is the great I am. What does that mean? No, nabanggit ito sa book na The Power of Now. I am is present. I am. Ang pangalan ng Panginoon, I am. Hindi I was. Hindi I were. Or I will. I am. What you are experiencing right now is the very presence of God right now. I am. Present si God, hindi siya absent. Omnipresent. Kaya nga, I am. Verse 15, God also said to Moses, Say to the Israelites, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Verse 16, Go assemble the elders of Israel and say to them, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Grabe, God has been repeating the 3-generational. Grabe, ilang beses na inulit ng Panginoon to. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. No, pinapanood ng Panginoon, nakikita niya, and naaawa siya sa atin. Ang problema sa mga Israelites na katulad natin, matigas yung ulo natin. Right? Gusto natin no sa of suffering, makikita natin yan. Maybe we could create part 2 o no? Part 2 ng topic ito. Verse 17, And I have promised to bring you up out of the misery in Egypt into the land of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Ulit-ulit. A land flowing with milk and honey. Ulit-ulit. Wala ng blessing. Verse 8, The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the wilderness and offer sacrifice to the Lord our God. Verse 19, But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him. Verse 20, So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go. This is a big word. A leader is a mediator between you and God while your heart is still cold and unable to call Him. Dahil nga, alam nyo mga kapatid, no? Bakit ang Panginoon nag-a-assign ng leader para invite tayo, follow up tayo, para pakawalan tayo sa mga ginagawa natin mali?
Kasi yung ginagawa nating mali sa buhay, pinapahirapan tayo niya, inaalipin tayo. Eh kuya, paano yun? Ganito yung pagiging alipin. Nagawa mo yung kasalanan, nagawa mo yung mali, iniisip mo pa rin hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na nun. Diba? You feel sad about yourself, you feel dirty about yourself, you feel you are not worthy, you feel down, you feel all the negatives. And ngayon, mayroong tinatawag ng Panginoon na leader, ayaw natin makinig. Yun nga yung word ni Moses eh. Lord, di may kinig sa akin niya, kilala ko yan eh. Dati nga, prinsipyo ako ng Egypt, sinagot ako eh. Ngayon pa, napastol lang ako. No, sabi nga ni Moses sa ibang chapter, like maybe chapter 4, no, nag-aano siya kay God, Lord, mag-send ka na ng iba, hindi ako marunong magsalita. Di ba? Kasi yun ang lagi niya kausap eh. 40 years kausapin mo yung sheep. Di ba? What would you know to do? Yun lang, sheep, yung kausap natin. Eh syempre si Moses, meron din siya sariling buhay na gusto niya sa sarili niya. Gusto niya magkaroon ng ang goal niya katulad ng upline niya si Jethro. Nagdakang maraming sheep. Eh tinawag bigla ni God, hindi ka pang sheep, pang deliverance ka ng buhay ng ibang tao. You are not for the sheep. You are for greater purpose. Amen? Yun yung tinatawag na leader. Kaya tinatawag, ba't kailangan pa ng leader? Pwede naman dumiretso kay God. Ang problema kasi sa ating mga tao, hindi natin kayang dumiretso kay God kasi we feel unworthy. Ngayon, yung leader kakausap sa atin na, bro, alam mo, worthy ka eh. Mahal ka ng Panginoon. Kahit na kuya ganito nagawa ko, kahit nakapatay akong tao, kahit yung tanong sa akin ng isang kuya, mahal pa ba ako ng Panginoon? Kahit na marami na ako napatay na tao. Bili mo, gano'n yung binabible study mo. Nagulat nga ako eh. Parang gusto umuwi. Sabi ko sa kanya, ako naman. Kasi feeling niya, dahil nga nakapatay siya ng, di ko alam kung ilang tao, hindi siya pupunta ng langit. Grabe no? Eh the power of the blood, matututunan nyo ito sa encounter. The power of the blood of the Lord Jesus Christ can wash whatever sins you have. Whatever. Kuya, di mo lang alam, dami kong boyfriend. Whatever. As long as you will listen to the people that God is sending to you. Hindi mo kayang bumangon eh. Bumangon lang, right? Ang hirap doon. So ito hirap bumangon. Ang hirap. Hindi mo kayang magdasal. Madali mo magdasal. Hindi mo kayang magbuklat ng Bible. Madali ba yun? Alam niyo mga kapatid, it must be easy, yeah? But it takes an anointed person to pull you. It takes an anointed person to pull you. Ito, a leader is a mediator between you and God. Ba't kailangan ng mediator? Kasi cold pa yung heart. Hindi mo kusang tinatawag si God. Kung nagkukusa ka ba, yung follow ka ba? Di ba hindi? Ang pinafollow yung mga hindi kukusa. Amen? And then, yung leader, para din siya si Moses. Lord, mag-send ka na lang iba dyan, ang kulit niyan. Hindi ka sa ulit. Iba na lang, Lord. Lord, di nakikinig sa akin yan. Alam mo naman yung mga yan. Tigas ang ulo ng mga yan, Lord. Ano si Moses? Doon nag-uusap sila ni God. Nafe-feel ko eh. No? Nafe-feel ko si Moses.
Pero mga kapatid, may plano ang Diyos sa atin, pero gagamit siya ng tao. Bakit siya kailangan gumamit ng tao? Para maging humble ka. Bakit gano'n, no? Na-realize ko rin in my own, in my own personal fair share. Okay? Yung mga ginagamit ng tao sa buhay ko, yung mga taong ayoko. to make me humble. No? Sa Ate Jean nyo. Pero lang. Si Ate Jean nyo, di ba? Alam nyo to? Nakikita nyo to? Ito? Resulta to na hindi ko pakikinig sa pangalawang banal na spirito. Sino yung pangalawang banal na spirito? Yung asawa mo. Di ba? Na-infection yung aking pisngi dahil nga wala eh. Ako kasi pag may nararamdaman akong bukol, talagang hinihiwa ako po eh. Na-infection to. Anyways, it's a summary. We're actually done with the preaching. And here is the climax of it. As we end, God has a plan to rescue you, set you free. Ayaw ng Panginoon na hihirapan ka, ayaw ng Panginoon na may sakit ka, ayaw ng Panginoon na nasasaktan ka, ayaw ng Panginoon na naghihirap ka, ayaw ng Panginoon na nalulungkot ka, ayaw ng Panginoon na lahat ng masama at hindi magandang bagay sa buhay mo, ayaw ng Panginoon yan sa'yo. But you know what, sometimes we want to stay. Not just sometimes, always. Not because we are not able to live out of those whatever, but we decide to stay. Bakit ka mag-i-stay sa relasyon na pinapahirapan ka lang at lagi ka nagkakasala? Sige nga. Amen. I mean, why would you do that? Alam mo na eh. Kada magkasama kayo, mali na gagawa ninyo, tapos naging stay ka pa rin. Hindi ka maging consistent kasi nga anong nagbibigay sa tao ba't hindi siya consistent kay God? Yung kasalanan. Kasi kung wala yung kasalanan, consistent kay God talaga eh. No? Pero dahil nga may nagagawa ka, iniisip mo to legal kasi God sa'yo, hindi ka lalapit. Attend ako dyan, convict lang din ako. Yun nga eh, kailangan ma-convict, kailangan pumunta para ma-convict ka, para mauga, para matanggal. And the problem with us is we don't want that. We want our own life. Kaya nga sabi ng Panginoon, their God is their appetite. No, yung ginugusto ng laman mo, ng utak mo, ng puso mo, yun yung ginagawa mo because that is your God. Minsan di naman talaga kailangan ng demonyo, minsan talaga alam mo yun, tayo yung may gusto. Alam mo si Satanas minsan, kuya yung demonyo kasi, gusto sabihin ni Satanas sa atin, ako ba? Damay, ikaw yan. Gusto mo yan? Ha? Sino ba gumagastos? Si Satanas ba? Ikaw! Bili! Kain na kain! Grabe! Sino mo may gusto? Meron pa, pastor. May nambuntis po sa akin. Nagulat yung pastor eh. Kasi pastor ko yun eh. Kinakwento niya. Nagulat siya. Ba't ka nabuntis? Holy Spirit. Bigla lang. Ano po kasi? Kasi yung lalaki, ayaw siya pakasalan. Ganyan. Ano ba nangyari? Paano ba kayo nagsimula? Ano po? Textmate. Chat daw, chat. Nag-reply ka. Opo. Ano po, ang sama-sama po talaga niya. Nung nag-reply ka, anong usapan na yun? Hindi in-invite siya. In-invite ka ba? Pumunta ka? Opo. Pumunta daw siya. Tapos, wala na.
Nabuntis na siya. Alam niyo mga kapatid, hindi din. Sa buhay kasi, wala kang pwedeng sisihin. Ngayon ang sinabi sa akin ng leader ko, no? Hindi ka, alam mo Joey, hindi ka kasi pwedeng manisi. No? Number one, God knows about your suffering. Ano yan eh? Alam niya na minumulto ka ng mga bills. Ay hindi, no, alam niya minumulto ka ng mga credit card, alam niya minumulto ka ng mga ginawa mo at ginawa sa'yo. Yung mga masakit na bagay na ngayon hindi mo makalimutan, ginawa sa'yo ng ibang tao. At yung mga ginawa mo sa sarili mo. Number two, God will call a person to help you. Be humble to, be humble to like accept that help. Ayoko ko yung Joy, gusto ko si God mismo yung tumulong sa akin, siya mismo yung bumaba dito at alam mo kapatid, dalawa kasi ang mangyayari sa tao kapag nakita si Lord, mamatay or maiyak ng sobrang todo. Number 3, God expects you to listen and follow the person He is sending you. God's help is on the way, always on the way. Ilang beses tayong in-invite. Ilang beses tayong pina-follow up. Tayo na kayong sumuko eh. Amen? Sumuko tayo sa kaka-follow up na tinatawag ng God. Hindi na tayo nag-open ng message niya. Hindi na tayo sumasagot ng tawag niya. Dahil nga ayaw natin. No? What happened to you? Punta na ako sa kaya ko naman magsimba mag-isa. You're going to church, right? On your own, right? But what's happening to you? Why are you still at that level of continuously repeating that sin? Kung nag-church ka naman. Kasi nga, walang accountability. Dahil walang accountability, hindi nagbabago, walang discipleship. No, meron ako nakitang meme, nakaganda siya. Sabi niya doon, lumipat ako ng church, may discipleship pa rin pala dito. Hindi ko na lang sinindi kasi baka syempre, baka may mga fail. Nakaganon siya. Gusto niya kasing lumipat ng church, ayaw niya pinapakialaman sa buhay niya. Kasi kapag ang discipleship kasi, it will bring you to your next level of relationship with God. Na parang, kakausapin ka talaga ng leader, ano ka ba? Apat yung boyfriend mo. Lalaki ka pa. Biglang ganun eh. I mean, that's part eh, na parang, bro, ang bawa ng hininga mo, kailangan mo talaga mag-toothbrush ng yung walang fluoride. Tapos, aba ko yung, bro, may putok ka. I mean, that's part. Bro, tagal-tagal na yan. Patawarin mo na siya. Eh, kuya, ayoko siyang kausapin. Kausapin mo, ikaw muna. Kuya, kasi ilibre mo. Lipat na lang ako ng church kasi pinapakailaman ako dun eh. Lipat ng church. Pagdating dun, may day group, di ba? Pagdating dun, wala encounter dun pero may retreat. Eh di gayon din yun eh. Pagpunta mo dun, i-ascend ka sa leader. May leader din pala dun. Kakamustahin ka. Anong background mo. May discipleship din pala. Ganun talaga mga kapatid. Gusto mong pumunta sa church na walang discipleship? Ang tawag doon, kulto.
Hindi ba maganda yung nagdi-discipleship tayo para makorek tayo, para our fires keep on burning, para pag dumating yung bridegroom, hindi tayo kasama dun sa 5 full virgins. Namatay yung ilaw, dumating si Jesus. Bumili sila, pagdating dun sa wedding banquet, close na yung venue. Hindi ba maganda nagpapalakasan tayo, nagko-correct tayo ng buhay ng bawat isa habang hinihintay natin yung pagdating ni God, para hindi tayo nakababad sa mga maling bagay na pagdating niya, hindi tayo madatnan na gano'n. Ano bang gusto natin? May plano ang Panginoon, pero may plano ka ba? May plano si God na ilayo ka sa mga kasalanan na yan, pero ikaw, plano mo ba umalis dyan? Mga kapatid, no? Why am I sharing this in such a serious tone, no? Kasi gusto naman talaga ng Lord tulungan ka eh. Kaya lang ang problema sa atin, gusto natin magstay. Gusto natin yung pleasure. Gusto natin yung katakawan natin. Gusto natin yung gastos tayo ng gastos, yung nagbabayad. Gusto natin yung mga maling bagay. Masarap ba gumawa ng mali? Talaga naman masarap naman talaga gumawa ng mali. Right? Pero mas masarap gumagawa ng tama at nagpapakontrol sa Panginoon. Again, God knows about your suffering. God will call a person to help you. And God expects you to listen and follow that person. Sa mga dito, mga kapatid, sa mga naiisip ninyo na baka wala ng chance, di na ako mahal ng Panginoon. Mahal ka ng God. Mahal ka ng Panginoon. Nagtatawag pa nga ang Panginoon ng tao para ma-rescue ka dyan. Kahit na yung taong yun ay gustong gawing iba sa buhay, pero nga dahil nga inutos sa kanya ni God, gusto kanyang puntahan, gusto kanyang i-follow up. Yung taong hindi susuko yan, agad niya nagagawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero sa'yo, sa atin mga kapatid, pag-decide din tayo na, Lord, I will listen to the person you are sending. Kasi paano pagka dumating yung point na wala lang sinisend si God sa'yo na tao dahil na lahat i-reject mo na? Diba? Ihintay mo pa ba yung dumating yung time na si God, yung mga taong sinisend na God, hindi na willing? Sobrang tigas ang ulo natin. So, let's pray together mga kapatid. Let's pray na bubuhin ng Panginoon ating puso at isip. Manalangin tayo, let's close our eyes. Lord, there are things in our life that is really unpleasant to you, and we know that we keep on doing. I pray, Lord, na hindi ka magsawang mag-send ng tao sa buhay ko, sa buhay namin, Panginoon, para mabago namin. Kailangan namin baguhin. Sa mga nahihirapan, sa challenges, kung ano man yan, sakit man yan na matagal na hindi gumagaling, utang man yan na hindi nababayaran, nahihirapan sa pera, problema man yan sa bahay, sa relationship na hindi maayos-ayos, may ginawa sa'yo in the past, hindi mo mapatawad, hanggang ngayon masama pa rin. Let's declare right now that you are free, from any attacks of the evil one. Hindi ka mahirap. Mindset mo lang yun. Kaya mo magbigay. Hindi nangangahulugan na marami kang pera, mayaman ka na. Well, isa yun. Pero alam niyo mga kapatid,
ang mayaman sa Panginoon ay nagbibigay kahit na maliit. Gusto mong pagalingin ng Panginoon ang sakit mo ngayon, kung meron kang kamag-anak o ikaw mismo meron kang sakit, kung ano man yan, nakikinig ang Panginoon ngayon, idalangin mo sa Kanya, Lord, I pray for healing. I pray for healing for my body, I pray for healing for my parents, for my spouse, for my children, for my child. Kung sino man yung may sakit sa bahay ninyo, pag-pray mo siya right now. God is willing, of course He is willing. Sa mga nagawa sa iyo ng mga tao in the past, patawarin mo sila. Lord, we release forgiveness to those people who have given us pain in the past. We pray, O Lord, that the past has no hold of us right now, that we are free, full of joy, full of grace in your presence. We release forgiveness sa mga tao, Lord, na nakasakit sa amin. We release forgiveness to those people, Panginoon, na ginawa kami ng masama. Intentionally, Lord God, or unintentionally. And also, Lord God, just in case hindi pa sila humihingi ng tawad sa iyo, Lord, patawarin niyo sila. Humihingi kami ng tawad on their behalf. Lord, forgive those people na nagkamali sa amin. Hindi nila sinasadya, Panginoon. Lord, sa mga tao, Lord God, na hindi matanggap yung sarili, ang daming challenges, Lord God, sa sarili, hindi nila nakalala ang sarili nila. I pray, Lord God, that you restore their identity in you, not in them. Their identity, Lord God, in Christ, not in the world. Lord, restore them. The real them, yung totoong sila. Yung totoong sila na mabuti, yung totoong sila na righteous, yung totoong sila, Panginoon, na binigay nyo ng grace, ng mercy, ng love, ng salvation, yung anointed version of us. Meron man dito, Panginoon, matagal na nagsisimba, Lord God, matagal na Christian, pero Lord, nangihina pa rin, on and off pa rin yung apoy. I declare, Lord God, to that person, like the burning bush, Panginoon, keep that person burning until, Lord God, the day of your coming. Sa mga nangihina, sa mananampalataya, ask God right now, Lord, I pray, keep my fire burning. Bring back, Lord God, my original version, the saved version, the joyful version that felt no sin, that version, Lord God, of anointed me, that will share and preach the gospel, that will continually invite people, bringing people to God, snatching soul from hell, bringing it to heaven until the day of your coming. Lord, ang dami na naming nasayang sa pagkakasala, ang dami na namin nasayang sa pagsasayang ng oras, sa distraction. Lord God, this time we will bring back our efforts, our time, our focus, our treasure, our hearts, Lord God, in the work of the advancement of the kingdom. Ang dami na namin nasayang. Ang dami na. On and off, maybe 50%, maybe more of our time. But Lord, we are committing right now. We will continue, Lord God, in your presence. Hindi na kayo papayag na inaalipin kami ng pera, inaalipin kami ng kahirapan, inaalipin kami ng sakit, pinapalayas namin lahat ng poverty, lahat ng sickness, lahat ng challenges sa bahay, inaalipin ng laging pagtatalo sa bahay. Lord God, I declare harmony and peace. You are the Prince of Peace, O Lord. Declare peace in our house. No marriages will be broken. In Jesus' name, all marriages will be protected. All relationships will be protected. All bodies protected. Lord, send your legion of angels to protect, Lord God, our sons and daughters, Panginoon, our family, our parents, Panginoon, our house, Lord God. Our home is protected, Panginoon. No weapon forms against it will prosper because you are in us. Dahil nasa amin kayo, Lord, I pray, Lord God, be with us. Be with everyone with us. That every time we arrive, you are there. That every time we talk to people, Lord God, you are talking, Lord God, to them. And every time, Lord God, we enter our house, you are with us. You are
there yung presence. Lord, maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat, Lord God, pinakawalan niyo kami sa mga curses and bandages. Thank you, Lord God, for that deliverance. Thank you, Lord God, for your name. Thank you, Lord God, for everything that you are doing in our life. We are joyful. We love you. You know, Lord God, that we love you. Because if we don't love you, we are not even praying or listening right now. Maraming salamat, Lord God. All the glory and honor, praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.